Pera? Para saan nyo na naman po gagamitin ang pera? Kapapadala ko lang po ah. Hindi mapigilan ni Valerie na bigyan ng sunod-sunod na tanong ang kanyang ina. Sobrang hirap sa parte niya na magbitiw ng pera, lalo na at pinaghihirapan niya yun sa Hong Kong. Hindi niya naman basta napupulot lang ang pera sa abroad. Nagsalitang muli ang kanyang ina. Eto kasing kapatid mo, bumigay na yung cellphone, sira na. Alam mo naman kailangan niya sa school. Kaya baka kako may naitabi ka pa dyan. Pinasadahan ni Valerie ng mga daliri ang kanyang buhok. Mama, wala na po. Napadala ko na po lahat. Saka alam niyo naman po nagpapadala rin ako sa mag-aama ko. Si Valerie ang panganay sa kanilang magkakapatid. Wala na rin ang kanyang ama. Kaya talagang inaasahan na lang siya ng kanyang ina at mga kapatid. Subalit hindi naman pwedeng lagi niyang isipin ang mga ito. May asawa at mga anak na siya. Hindi niya naman pwedeng pabayaan ang mga yon. Hindi naman din sapat ang sinasahod ng asawa niyang si Carl sa pagkukonstruksyon sa Pilipinas. Mahal na rin ang bilihin, kaya talagang kulang na kulang. Paano yan anak? Kawawa naman ang kapatid mo. Iyak na iyak dito. Sabi pa ng kanyang mama. Napabuntong hininga si Valerie. Sige po, gagawin ko ng paraan, pero hindi ko po maipapangako agad. Baka sa susunod pa pong sahod mabigay yon. Tumango naman agad ang kanyang ina. Ayos lang, basta may maibigay ka't hindi mo mapaasa ang kapatid mo. Tumango na lamang si Valerie. Natapos ang tawag na yon, na ganoon lang ang usapan. Saka lang naman nakakaalala ang mga ito na kausapin siya kapag malapit na ang sahod o may inuungot na kailangan. Maya-maya, si Carl naman ang kanyang tinawagan. Sinagot naman agad nito ang tawag at nasa jeep ito, mukhang pauwi na. Saglit lang Valerie, rush hour, mamaya ka na tumawag pagka-uwi ko. Siksikan dito sa jeep, daming sumasakay. Sabi ni Carl sa kanya at bahagya pang malikot ang kamera. Umawang ang kanyang bibig. Sige. Ilang saglit lang at naputol na ang tawag. Napabuntong hininga na lamang siya. Binitiwan niya ang kanyang cellphone at humiga na lang sa kama. Wala siyang ibang ginawa kundi ang tumitig na lang sa kisame. Nakakapagod ang ganitong buhay. Mahinang usal ni Valerie. Hindi ito ang pinangarap ko. Hindi ako ganito. Hindi ito ang Valerie na nakita ko para sa sarili ko. Sobrang laki na ng pinagbago ni Valerie. Lahat ng pangarap niya para sa sarili, kahit isa, walang natupad. Matalino siyang estudyante noon, maganda at maraming mandiligaw. Kaso, ang daming problemang nangyari. Nagkasakit ang kanyang ama noon, kaya kailangan niyang huminto sa pag-aaral. Siya ang sumalo lahat ng responsibilidad sa pamilya nila. Sabi ng mama niya, hindi naman permanente yon, kaunting tiis lang hanggang sa makabawi lang sila. Subalit hindi niya namalayan na bilanggo na siya sa lahat ng yon. Napapagod na si Valerie pero hindi niya magawang magreklamo. Wala rin namang aasahan ang kanyang mga kapatid dahil maliliit pa ang mga ito noon. Sa sobrang gusto niyang makawala sa lahat ng obligasyon na ipinapasa sa kanya, naisip niyang mag-asawa. Nang makilala niya si Carl, kahit mahirap ito, nang mapakitaan siya ng kabaitan at alaga, nahulog agad ang kanyang damdamin. Yun kasi ang kailangan niya. Pero kapag buhay na palang usapan, hindi lang pagmamahal ang kailangan. Mama! Masayang bati sa kanya ng anak niyang si Jasmine. Napangiti si Valerie. Kamusta kayo? Nasaan ang Kuya Patrick mo? Sumagot naman agad ang kanyang anak. Wait lang daw po mama, naliligo pa po si Kuya Patrick. Mahina siyang tumawa. Mga anak niya lang talaga ang nakakatanggal ng kanyang pagod. Sa lahat ng desisyon at nangyari sa buhay niya, sina Jasmine at Patrick lang ang hindi niya pinagsisisihan. Kamusta ang pag-aaral ninyo? Tanong ni Valerie. Okay naman po mama, perfect po ako sa exam namin kanina. Kaso ito pong si Jasmine, ayaw pong magbasa. Tinuturuan ko naman po pero hindi nakikinig. Sumbong ng panganay niyang anak. Napatingin naman siya kay Jasmine. Anak, makinig ka sa kuya mo. Kailangan mong matutong magbasa. Wala ako dyan para turuan ka. Kaya kapag may sinasabi ang kuya mo, makinig ka palagi ha. Napanguso naman si Jasmine.
Mama, ang bilis pong magalit ni Kuya kapag hindi ko po agad nakukuha. Sinungitan agad ni Patrick ang bunsong kapatid. Ikaw nga dyan, hindi ka naman nakikinig kaya hindi mo makuha. Puro ka lang laro. At nagsimula na ang magtalo ang kanyang mga anak. Napabuntong hininga na lang si Valerie. Maya-maya tumigil na rin naman ang mga ito. Simpleng away pang bata lang naman ang mga yon. Bahagyang bumaba ang kalungkutan sa dibdib ni Valerie. Natutuwa akong marinig na nag-aaral kayo ng maayos. Sana nandyan ako para tulungan kayo, kaso kailangan ko mag-work. Pero palagi ko kayong naiisip mga anak. Kapag may mga kailangan kayo sa school, sabihin nyo agad sa papa ninyo para magawa namin ng paraan, ha? Nalipat ang usapan nang iabot ni Patrick ang cellphone kay Carl. Kitang-kita ni Valerie ang magiliw ng ngiti sa mukha nito habang kinukuha ang cellphone. Halata rin ang pagod sa mukha ng kanyang asawa, pero nakikita niya pa rin ang lambing sa mga mata nito. Ano na, Valerie? Hinagod ni Carl ang batok. Pasensya ka na kanina kung pinutol ko agad ang tawag mo. Ang dami kasing sumasakay, baka mahablot pa ang cellphone ko. Okay lang, alam ko naman dyan sa atin, mahirap nang sumakay kapag uwian. Sagot niya na lang dito. Sinubukan niyang ngumiti kahit na ang kanyang mga matay nagtataksil sa kanyang kalungkutan. Tiningnan niya ang asawa niya pati na rin ang background nito. Namimiss niya na ang kanilang tahanan. Kumusta ka na? Tanong ni Carl sa kanya. Kaya pa naman. Napatingin si Valerie sa kalendaryo sa loob ng kwarto. Pero hindi ko maiwasang malungkot. Malapit ang anniversary natin sa susunod na linggo na. Sana nandyan ako para ipagdiwang yun kasama ka. Napabuntong hininga ang kanyang asawa. Hayaan mo na lang. Bawi na lang kapag nakauwi ka na. Tumango si Valerie. Iniisip ko lang kasi ang mga maliliit na bagay na ginagawa natin noon. Miss ko na yon. Napangiti si Carl na parang inaalala ang mga sandaling yon. Ako rin. Kaya nga, bumawi ka na lang kapag bumalik ka. Magdiwang tayo ng maayos. Pilit na pinipigilan ni Valerie ang mga luha. Salamat sa pag-unawa. Alam kong nahihirapan ka na magkahiwalay tayo, na nandiyan ka sa mga bata at nandito naman ako para magtrabaho. Ginusto niyang mag-abroad dahil mahirap na para sa kanila. May chance, kaya sinunggaban agad ni Valerie. Pakiramdam niya rin kasi kung mananatili siya sa kanila, hanggang doon na lang siya. Akala niya, madali lang ang mag-abroad. Mas mahirap pala kaysa sa kanyang inaasahan. Wala siyang maipagmamalaki. Halos lahat ng kaklase niya noon, magagandang naging buhay. Si Valerie lang yata ang hindi. At ang nakakatawa pa, siyang pinakamatalino at pinakamaganda sa batch nila. Pero siya pa ang walang narating. Huminga ng malalim si Carl. Malalampasan natin to, Valerie. Magiging okay din lahat. Ipon lang ng kaunti tapos magnegosyo ka na dito at sama-sama na tayo. Saka sana bawasan mo nang padala mo sa pamilya mo. Hindi naman habang buhay, ikaw ang sasalo sa mga kapatid mo. At pag uwi mo, magbanding tayong buong pamilya. Natigilan si Valerie. Alam ng asawa niya ang kanyang sitwasyon, pero hindi niya talaga kaya. Pakiramdam niya, maghihirap lang lalo ang kanyang mga kapatid kapag hindi niya tinulungan. Kaya nga sinikap niya rin talagang makapag-abroad para naman matustusan ang pangangailangan ng mga ito. Nahihiya rin naman siya sa kaniyang asawa. Ang dapat na para lang sa pamilya nila, napupunta pa sa mga kapatid niya. Sandali silang natahimik. Mabuti na lang talaga at madaling umunawa si Carl sa kanya. Nagtutulungan din sila kaya hindi masyadong mahirap. Ingatan mo ang sarili mo dyan, ha? Bilin sa kanya ni Carl. Tumango naman si Valerie. Mahal ko kayong lahat. Mag-ingat din kayo dyan. Nang matapos ang tawag, umupo si Valerie. Mahirap at masakit na mawalay sa pamilya, pero kaya niyang magtiis para sa mga ito. Gagawin niya ang lahat, maibigay lang ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, kahit wala nang matira para sa kanya. Ganoon si Valerie magmahal pagdating sa mga ito. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Mahirap ang buhay ni Valerie bilang domestic helper. Ang kanyang umaga ay nagsisimula talaga ng maaga, paulit-ulit at laging ganoon. Medyo may kaya ang mga amo niya kaya medyo malaki ang nililinisan niya. Minsan ngay naiinggit na lamang si Valerie sa ibang OFW na kilala niya.
Ang iba, maliit lang na bahay ang nililinisan. Hindi pa maselan sa mga gamit ang amo. Sa kanya kasi parehong maligalig at sensitive ang dalawang matanda. Nakakapagpahinga lang siya kapag day off o kaya kapag isinasama ang kanyang boss ng mga anak nito sa bakasyon. Hoy, Valerie, kumusta ka? Mukha kang stress pero ang ganda mo pa rin. Sabi ng kaibigan niyang si Dali na isa ring OFW. Natatawang kumuha siya ng onion leaves. Masaya talaga siya kapag lumalabas. Kahit mag-grocery man lang para sa kanyang mga amo, pakiramdam niya namamasya lang siya. Marami rin kasi siyang Pilipino na nakakasalubong. Niyakap niya si Dali. Ganda na nga lang ang ambag sa mundo, hindi pa ba aayusin? Tagal na, nagbago raw ang day off mo, di ba? Tumango naman ang kanyang kaibigan. Oo nga hindi tuloy magtamang schedule natin. Miss na kita, sana makapasyal tayo ulit, kahit dyan lang sa Central. Umuwi daw si Emily sa Pilipinas kababalik lang. May mga dalang kalamay. Marami yung pasalubong sa atin sigurado. Bumaha agad ang pananabik sa kanyang dibdib. Gusto ko rin yon. Sana makapagbakasyon ng mga amo ko para naman makagala ako. Nagkaroon siya ng mga kaibigan. Kasabay niya sina Dali at Emily nang mag-apply sila sa agency. Sabay-sabay din silang kinuha ng kanilang mga employer, kaya sabay-sabay din silang umalis ng bansa. Kahit mahirap, kapag magkakasama sila, parang nakakalimutan nila ang pagod. Nang makabalik si Valerie sa bahay ng kanyang mga amo, nagsimula na siyang magluto. Marami siyang niluto dahil yon ang bilin sa kanya. May darating din kasing bisita ang mga anak nito. Sakto sa oras nang matapos niya ang hapunan, nilapag niya sa lamesa ang mga pagkain. Pagsilip niya sa sala, nandoon ang mga bisita. Medyo natigilan si Valerie nang makita ang isang lalaki. Mukhang Pinoy at maganda ang pangangatawan. Kumunot ang kanyang noo. Sino kaya yon? Bakit parang pamilyar? Bulong niya na lang sa kanyang sarili. Nang mapatingin sa direksyon niya ang lalaki, mabilis siyang umalis doon. Bumalik siya sa kusina. Kinabahan siya bigla. Baka may pagalitan pa siya ng kanyang mga amo. Maya-maya, nagsimula na naman ang mga itong kumain. Pagkatapos ng mga ito, nagtsaa rin sa may sala. Marahan niyang nilapag ang mga tasa ng tsaa. Sinikap niya rin na hindi mapatingin sa binata. Pakiramdam niya ay tinititigan siya nito. Nang makabalik sa kusina, kinakabahang inilapag ni Valerie ang tray. Ang alam niya, ilang buwan din na malagi ang anak ng kanyang amo sa Pilipinas para mag-aral. Kaya nga kapag kinakausap niya, nakakaintindi rin ang mga kaunting Tagalog na mga salita. Kaya hindi na rin katakataka kung may kaibigan itong Pilipino. Nasaan ang CR? Tanong ng isang baritonong boses sa kanya. Napasinghap si Valerie sa sobrang gulat. Po? Mataman siya nitong tiningnan. Nasaan ang banyo? Tinuro niya agad ang isang pinto. Nandoon po, sir. Pero hindi naman pumunta doon ang binata. Humakbang ito palapit sa kanya. Napaatras naman siya. Tumama ang likod ni Valerie sa sink. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kinikilos ng lalaki sa kanya. Kinakabahan siyang nagsalita. Teka sir, bakit po ba kayo lumalapit sa akin? Tumigil naman ito. Isang ruler na lang yata ang nasa pagitan nila. Nakakatawa. Kumunot ang noo niya. Ha? Ngumisi naman ito. Hindi mo na talaga ako naaalala. Mas lalo namang nagtaka si Valerie. Hindi kita kilala. Umigting ang panga ng lalaki. Pero habang tinitingnan niya ng maigi ang binata, unti-unting nagkakaroon ng rekognisyon ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya dinadaya lang siya ng kanyang paningin. Sa tagal ng panahon niya itong hindi nakikita, nakakamanghang naaalala niya pa ito. Jonas? Gulat niyang tanong. Umayos ng tayo si Jonas. Mabutit, naaalala mo pa ako, Valerie. Napalunok siya. Talagang maaalala niya si Jonas. Si Jonas lang naman ang dati niyang kaklase na sinaktan niya ng sobra. Palagi siyang nagpapalibre dito at ginagamit ang pera nito para sa kanyang pansariling interes noon. Ginamit niya ang binata dahil manliligaw niya at sobrang gustong-gusto siya. Pero ang totoo, pinaasa niya lang ito at nilait ng sobra. Mataba kasi si Jonas noon at maraming tagiyawat. Talagang pangit at hindi kaaya-ayang tingnan. Sa lahat ng manliligaw niya noon, ito ang pinakamasugid
na kahit basto din niya ng paulit-ulit, nanliligaw pa rin talaga. Kaya naman, napagtripan niya at ng kanyang mga kaibigan. Siya ang pasimuno kaya alam niyang may kasalanan din siya. "Sorry," mahinang sabi ni Valerie. Unti-unting naglaho ang ngis ni Jonas. Hindi ba parang late ng sorry mo?" Napayuko naman si Valerie. "Alam ko, pero gusto ko pa rin mag-sorry. Nakakahiya na dito pa talaga tayo nagkita. Bata pa ako noon at masyadong immature. Hindi na ako nakapag-sorry sa'yo noon. Bigla kang nawala. Pasensya na talaga. Sana kalimutan na lang natin lahat ng nangyari nung high school tayo." Dumaan ang galit sa mga mata ni Jonas pero bigla namang nawala yon. Seryoso na ulit ang mukha ng binata. Hindi niya tuloy alam kung namamalikmata lang siya. Maya-maya ay pumasok na ang anak ng kanyang amo. Tinawag nito si Jonas. Nagtataka ito kung bakit sila magkausap. Si Jonas naman ang sumagot para sa kanya. Nang makaalis ang dalawa, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nagpatuloy siya sa paghuhugas ng kanyang mga kamay. Nanginginig yon. Sa lahat ng tao, hindi niya inasahang si Jonas pa ang kanyang makikita. Pero bukod sa kasalanan niya dito, naiisip ni Valerie ang kahihiyang bumalot sa kanya. Halatang successful sa buhay si Jonas. Samantalang siya, domestic helper lang at utusan sa bahay na yon. Pinunasan niya agad ang mga tumulong luha ng mga sandaling iyon. Ano ba naman tong luha na to? Napaka-traidor. Huminga ng malalim si Valerie at pinalakas ang loob. Huwag mong iyakan yon, tapos na. Bitiwan mo ng mga pangarap mo na yun, Valerie. Mabuhay ka na lang para sa pamilya mo. Sobrang daming kabiguan ni Valerie sa buhay. Sobrang dami niyang pangarap, pero walang natupad kahit isa. Hindi pa man siya nakaka-move on sa yugtong yon ng kanyang buhay, kailangan niya pa rin umusad. May mga anak na siya na umaasa sa kanya, at may pamilya pa siya na kailangang suportahan. Para naman gumaan ang kanyang kalooban, sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa. Gusto niya lang ng may makausap, ayaw niya nang nag-iisip siya ng kung ano-ano, mas lalo lang naghihirap ang kanyang kalooban. Napabuntong hininga siya, pinindot niya ang call button at pinagmasdan ang screen. Isang ring, 2, 3, pero hindi yon sinagot ng kanyang asawa. "Carl, sagutin mo naman. Bakit ba hindi mo sinasagot? Online ka naman." Bulong niya sa kanyang sarili. Muli niyang sinubukan. Sa pagkakataon na yon, magkahalong desperasyon at inis ang kanyang naramdaman. Gabi na sa kanila, alam niyang sa oras na yon dapat ay nakauwi na ang kanyang asawa. Isang boses ng babae ang sumalubong sa kanya. "Hello? Sino ba to?" "Sino to?" Tanong agad ni Valerie. "Bakit ikaw ang may hawak ng cellphone ng asawa ko?" Nag-alinlangan ng babae at narinig ni Valerie ang mahinang boses ni Carl sa likuran. Lasing kasi siya. Kumalabog ang dibdib ni Valerie. Halos hindi siya makapag-isip ng tama. Lasing ang kanyang asawa sa hindi niya alam kung saang lupalop ng mundo naroon. "Nasaan si Carl?" Naiinis niyang tanong. Saglit nga lang," sabi ng babae at bigla itong nawala sa kabilang linya. May narinig pa siyang nagkakagulo. Yun lang, biglang natapos ang tawag. Nakatitig si Valerie sa screen. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat isipin. Para sa kanya, ang hirap na hindi magduda. Mas lalo lang siyang nababaliw sa kaiisip. Mas lalo siyang hindi naging panatag. Lumilipad ang isip ni Valerie. Nag-imbento ng mga senaryo na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabalisa. "Valerie, ang aga pa. Bakit ka napatawag?" Namamaos na tanong ng asawa niya kinaumagahan. "Nasaan ka kagabi?" Tanong ni Valerie at hindi maitago ang sakit at pagdududa niya. Lumabas ako kasama ng ilang mga katrabaho ko," sagot ni Carl. "Nag-inuman kami ng kaunti. Nalasing ako kagabi." Napapikit si Valerie sa sobrang inis. "At hindi mo man lang sinabi sa akin. Nakailang tawag ako sa'yo, tapos babae pang sumagot. Ano sa tingin mong iisipin ko? At yung babaeng sumagot, sino siya? Nambababae ka ba?" Napabuntong hininga si Carl at halata ang inis. Hindi. Ano bang sinasabi mo?"
Eh bakit parang naiinis ka? Defensive ka kasi meron nga. Panghuhuling niya pa rito. Sumagot naman agad si Carl. Wala nga. Hindi to gaya ng iniisip mo. Si Marion, asawa ng isa kong katrabaho. Kung ano-anong iniisip mo. Lasing na lasing ako. Sa bahay nila ako nag-inom. Silang mag-asawa ang naghatid sa akin. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Pinagdududahan mo ba ako? Napailing si Valerie. Paano ka na pagkakatiwalaan, Carl? Ni hindi mo man lang nabanggit na magiinom ka pala. Wala ako dyan. Malayo ako. Tapos kung ano-anong ginagawa mo. Anong iisipin ko? Biglaan nga lang yun. Masasabi ko pa ba yun? Nawala na rin sa isip ko. Ngayon hindi ko nga masyadong nahawakan ng cellphone ko. Bulalas ni Carl at pinasadahan ng kamay ang buhok. Hindi kita niloloko, Valerie. Mahal kita. Sorry na. Huwag na tayong mag-away. Hindi na maulit. Magpapaalam na ako sa susunod. Hindi na nakapagsalita si Valerie. Napapikit siyang muli. Pati frustrations niya, napapasa niya sa kanyang asawa. Baka tama ito. Baka wala naman talaga itong babae. Kung ano-ano lang talaga ang iniisip niya. Ano? Ayos ka na? Nahimasmasan ka na? Parang ikaw nakainom sa ating dalawa. Kung ano-ano mga salitang binabato mo sa akin, kagigising ko lang, Valerie. Napasandal si Carl sa headboard ng kama. Tiningnan niyang mukha nito sa screen. Sorry, hindi na mauulit. Pagod lang ako at ang dami kong iniisip ngayon. Miss na miss ko na lang talaga kayo ng mga bata. Pasensya na, Carl. Basta ipangako mo na sa susunod magpapaalam ka na. Tumango naman ang kanyang asawa. Pangako, hindi na mauulit. Sorry din. Habang unti-unting humina ang tensyon sa pagitan nila, naramdaman ni Valerie ang guilt. Pareho silang pagod. Pareho silang maraming iniisip pero nagawa niya pa talagang awayin ang kanyang asawa. Dahil lang sa isang bagay na wala naman siyang kasiguraduhan at matibay na ebidensya. Nagpatuloy na lang siyang muli sa kanyang trabaho. Sinubukan niyang tanggalin lahat ng negatibong isipin na tumatakbo sa kanyang utak. Siya lang ang makakagawa nun sa kanyang sarili. Pero kaka-recover niya pa lang sa pinoproblema niya, may bago na namang darating sa buhay niya. Carl, anong nangyayari? Ano, bakit bigla kang nawala kanina sa tawag? Tanong ni Valerie sa kanyang asawa. Oh, Valerie, nanginginig ang boses ni Carl. Si Jasmine, na-aksidente siya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nanlalaki ang kanyang mga mata. Nasaktan ba siya? Anong lagay ng anak ko? Diyos ko, anong nangyari sa bata? May nakabangga tapos tinakbuhan na. Hindi ko rin alam. Hindi ko nabantayan ng maayos. Naglalaro si Jasmine tapos biglang nangyari yun. Valerie, hindi ko alam. Nasa boses ni Carl ang pagkataranta. Tumulo ang mga luha ni Valerie. Maliit pa ang katawan ng kanyang anak. Ang maisip pa lang niya ang kalagayan ni Jasmine, parang siya na ang unti-unting dinudurog. Nagpatuloy si Carl at halatang problemado. Kritikal ang kondisyon niya. Kailangan siyang ilagay sa ICU. Malala ang tama sa ulo ng anak natin. Hindi niya na napigilan ng hikbi. Nang marinig niya yon, gusto niya agad umuwi. Pero kung uuwi naman siya, mas lalong wala siyang magagawang paraan. Nag-aalala si Valerie pero kailangan niya pa rin mag-isip ng tama. Sa mga lumipas na araw, kahit lutang ang kanyang pakiramdam, pinilit niya pa rin magtrabaho. Kailangan niyang magpatuloy. Mas lalong kailangan siya ngayon ng kanyang pamilya. Valerie, nakoma siya. 3 linggo na ngayon. Kailangan natin ng pera para sa pagpapagamot ni Jasmine. Hindi ko to kaya ng mag-isa. Hindi ko na rin matutukan si Patrick. Babantay ko kay Jasmine dito sa ospital. Palaki ng palaki ang gastos. Dinala ko muna sa nanay mo si Patrick para matingnan ng maayos. Sabi sa kanya ni Carl. Parang bato sa tiyan niya ang mga salita na yon. Hirap na hirap sila ngayon lalo at wala naman siyang ipon. Lagi niyang ipinapadala ang bawat sentimo ng kanyang sweldo. Halos wala nang natitira sa kanya. Nagigipit din siya, lalo na kapag petsa di peligro. Magkano ang kailangan natin? Tanong ni Valerie. Naiipon ang mga bayarin natin dyan kasi tumatagal na si Jasmine. Yung kalagayan niya, may improvement ba? Oo, meron naman kaso may mga sinasabi yung doktor na mga gamot na hindi ko maintindihan. Mahigit 50,000 ng kinuwenta ko pero marami pang kailangan. Sinubukan ko rin namang manghiram dito. Alam kong namamroblema ka kaya lang wala talaga akong mahiraman.
punong-puno ng lungkot na sabi ng kanyang asawa. Napapikit si Valerie. Pakiramdam niya, pareho sila ni Carl na pinagsasaraduhan ng mga pinto. Parang walang gustong tumulong. Napabuntong hininga si Valerie. Hanap ako ng paraan, ako nang bahala. Basta, dyan ka lang sa tabi ng anak natin. Kaya natin to. Tatagan mo rin ang loob mo. Valerie, pero paano? Wala kang ganyang pera. Saan ka hihiram dyan? Tanong nito sa kanya. Kinagat niya ang labi para pigilan ang mga luha. Pwede ako magtanong sa mga kaibigan ko. Baka matulungan nila ako. Bahala na. Basta para sa buhay ni Jasmine, gagawin ko kahit na ano. Nagsalita muli ang kanyang asawa. Valerie, kanino ka hihiram dyan? Sa mga OFW din dyan? Pinunasan niya ang mga luha. Oo, basta ako nang ang bahala. Gagawa ko ng paraan. Huwag ka nang maraming tanong. Nang binaba niya ang tawag, nadurog ang puso niya. Sinubukan niyang humiram sa mga kaibigan niya roon, pero kahit ang mga ito, wala namang perang mapahiram sa kanya. Katulad niya, nagpapakahirap magtrabaho at sakto lang ang perang pinapadala ng mga ito. Dali, kailangan ko ng favor. Si Jasmine kasi nasa ospital at kailangan ko ng pera para sa kanyang mga bayarin doon. Baka naman may naitabi ka dyang pera. Hihiramin ko muna sana. Tanong niya sa kaibigan. Umiling naman si Dali. Valerie, sorry talaga. Maaari akong tumulong sa maliit na halaga pero wala akong ganyang kalaking pera. Gipit din ang pamilya ko sa Pilipinas. Kaunti lang ang kaya ko ibigay sa'yo pero sana makatulong. Tipid ng umiti si Valerie. Salamat, malaking bagay na yan sa akin, Dali. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng paraan ngunit pare-pareho ang sagot ng mga taong kakilala niya. Unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa pero hindi niya kayang sukuan ang buhay ni Jasmine. Ilalaban niya yon. Maraming gastos pero kailangan niyang gawin lahat para lang mabuhay pa ang kanyang anak. Naramdaman ni Valerie ang pagsiklap ng desperasyon sa dibdib niya. Kailangan niyang makipag-usap sa kanyang mga amo. Nakatatlong advance na siya ng sahod niya pero hihiling siya na sana pagbigyan siya ulit. It's Jasmine, my daughter in the Philippines. She needs urgent medical care. I need an advance of my salary. Please? Nag-alinlangan ang kanyang amo at sinulyapan ang asawa sa tabi nito. Valerie, we really can't. You took your salary advances 3 times. But it's for my daughter. She's fighting for her life. Please? Nanginig na ang boses ni Valerie. Pero hindi pa rin talaga siya pinagbigyan. Hindi niya na talaga alam kung saan pa kukuha ng pera. Pagod na siyang mag-isip. 3 linggong walang Jasmine na naririnig niya na nagsasalita at tumatawa. Parang ikababaliw niya. Walang malay ang kanyang anak. Lumalaban para sa buhay nito. Hindi niya matanggap. Kung pwede niya lang ibigay ang kanyang buhay sa sariling anak, nagawa na ni Valerie yun. Umupo siya sa gilid ng kama. Desperado siyang maghanap ng anumang kislap ng pag-asa. Pero tila kay layo nun sa kanya at napakahirap abutin. Nang dumating ang kanyang day off, lumabas si Valerie. Hindi pahinga ang ginawa niya kundi ang paglilibot para manghiram sa mga Pinoy na kakilala niya. Wala siyang ibang magawa kundi maghintay sa susunod niyang sahod. Pero matagal pa yon at mas palaki ng palaki ang gastos ni Jasmine sa ospital. Okay ka lang ba? Namumutla ka na, Valerie. Saad ni Dali sa kanya. Marahan siyang tumango at tumayo. Oo, ayos lang naman ako. Sige, alis na ako. May gagawin pa kasi ako. Naglakad siya pababa sa escalator. Habang nasa gilid ng daan, sobrang lalim ng kanyang iniisip. Hindi niya na alam kung saan pahihingi ng tulong. Sabay-sabay na lahat. Hindi lang katawan niya ang pagod, maging ang isip at puso niya, pagod na rin. Maya-maya ay nakaramdam siya ng matinding hilo. Nanlalamig ang kanyang pawis. Napahawak siya sa posteng nasa tabi niya. Ilang saglit lang, nagdilim na ang lahat sa kanya. Nang sunod niyang imulat ang kanyang mga mata, nagising na lang siya sa isang malambot at malaking kama. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Pagkalito ang bumalot sa kanya. Madilim ang ilaw sa silid. May mga kortinang nakaharang sa sikat ng araw sa hapon. At ang halimuyak na amoy ng panlalaking pabango ang umatake sa ilong niya. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng glass window.
Hawak nito ang isang baso ng inumin. Pinaikot-ikot na parang wala sa sarili habang nakatingin sa labas. Jonas? Namamaos niyang tanong. Dahan-dahan itong lumingon. Gising ka na. Nasaan ako? Itinuon niya ang kanyang mga siko sa kama. Nasa bahay kita. Sagot nito sa kanya. Nawalan ka ng malay sa daan kaya binuhat kita dinala dito. Huwag kang mag-alala. Ipinaalam na rin kita sa kaibigan ko. Hindi ka pagagalitan ng mga amo mo. Alam nilang akong kasama mo ngayon at maaga pa rin naman. Huminga ng malalim si Valerie at bahagyang natulala. Sobrang dami niya pa rin iniisip. Bumalik na naman lahat ng problema niya. Narinig ko ang nangyari tungkol sa anak mo. Saad sa kanya ni Jonas. Kumunot ang kanyang noo. Ano? Nako, Masyat, hirap na hirap ko na sa mga gastusin, hindi ba? Lumapit ito ng isang hakbang. Maaari akong tumulong sa'yo. Mabibigyan kita ng malaking halaga. Bumilis ang tibok ng puso ni Valerie. Talaga? Pauutangin mo ko? Umiling si Jonas. Hindi pera ang gusto kong kapalit. Napalunok si Valerie. Ano? Napasandal ito sa dingding. Isang gabi, Valerie. Isang gabi lang kasama ka. Tayong dalawa. At ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Kapag pumayag ka, ako nang bahala sa lahat. Suminghap siya sa labis na gulat. Sinamaan niya ng tingin ang binata. Sa lahat ng tao, hindi siya makapaniwalang kay Jonas pa talaga manggagaling yon. Hindi na ito ang dating Jonas na nakilala niya. Ang lalaking nasa harap niya, tila walang awa at makasarili. Ibang-iba ng ugali nito. Kung noon, mabait at sunod-sunuran sa kanya si Jonas, ngayon, pakiramdam ni Valerie, gusto ni Jonas na tila luluhod siya sa harap nito kahit anong mangyari. Sa tingin mo ba, ganyang klase ako ng babae? Ang galit ay sumibol sa loob niya. Desperado na ako pero hindi ko magagawa yung gusto mo. May asawa ako, Jonas. Hindi ko gagawin yon. Ngumisi si Jonas. Isang mababa at mapanuksong tawa. Wala naman siya rito. Isang gabi lang. Hindi niya naman malalaman. Sa pagitan lang nating dalawa to. Tingnan mo kung nasan ka. Desperado ka, Valerie. Kahit itanggi mo pa sa akin. Nag-aalok lang ako ng solusyon para sa'yo. Pinilit niyang tumango. Nakakainsulto ka. Sa tingin mo, ipagpapalit ko ang aking dignidad para sa pera? Ha? Dignidad? Natatawang tanong ni Jonas sa kanya. Ano bang alam mo sa dignidad? Ginamit mo nga ako ng high school, di ba? Hinutuhutan mo ako ng hinutuhutan ng pera kasamang tropa mo. Inuto at pinaasa mo ako nun. Kaya anong kaibahan ngayon? Kikilos ka pa rin para sa pera. Malakas niya itong sinampal. Bumagsak ang kanyang mga luha. Yun ang beses na nainsulto siya ng ganoon katindi. Hindi niya alam kung bakit ginagawa yun sa kanya ni Jonas. Pero pakiramdam niya, hindi sapat ang sorry na sinabi niya. Hanggang sa mga sandaling yon, nakatanim pa rin ang galit nito sa kanya. Umigting ang panga ni Jonas. Anong dignidad ang natitira sa'yo? Wala ka ng choice. Huwag mong pahalagahan yung dignidad mo na para bang iniingatan mo nun. Wala ka rin namang kwenta. Tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Nakakaawa at nakakatawa, Valerie. Lahat ng mga bagay na ipinagmamayabang mo nun. Nasaan? Bakit nandito ka? Bakit hanggang dito ka lang? Nanginginig ang mga labi ni Valerie. Nanghihina na siya sa mga natatanggap na salita mula sa lalaki pero hindi siya pwedeng magpatalo. Mariin siyang umiling. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Nagkibit balikat si Jonas. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Lalong tumindi ang sakit ng ulo niya pero kailangan niya nang umalis. Sa huling sulyap sa lalaking sumira sa maliit na desisyon na naiwan niya, umalis si Valerie sa kwartong yon. Nanghihina ang kanyang mga paa pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Gusto niya na lang talagang munang makalayo. Kaya lang mukhang kahit dignidad ni Valerie, isusuko niya, mailigtas lang ang kanyang anak. Mas lumala ang kalagayan ni Jasmine. May kailangan din ng operahan sa ulo nito, pero hindi magawa dahil kulang sila sa pera. Kaya naman, muli niyang natagpuan ang kanyang sarili sa harap ng bahay ni Jonas. Humigpit ang hawak ni Valerie sa strap ng kanyang bag. Day off niya't inaabangan ang pag-uwi ng binata. Maya-maya'y dumating na ang sasakyan nito. Anong ginagawa mo rito?
Napalunok si Valerie. Okay pa bang offer mo sa akin? Tumaas naman ang kilay nito. Bakit? Tatanggapin mo na ba? Akala ko ba ayaw mo, Valerie? Akala ko ba may inaalagaan kang dignidad? Mata man niyang tiningnan si Jonas. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo pagkatapos. Magkakaroon tayo ng kasunduan na walang makakaalam. Basta isang gabi lang. Ibibigay ko sa yung sarili ko kapalit ng pera para sa pagpapagamot sa anak ko, Jonas. Namalayan na lang ni Valerie na nasa loob siya ng kwarto ni Jonas. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang anak. Nagagawin niya yun para kay Jasmine. Kahit mali na para sa asawa niya. Kumain ka na ba? Kumain ka muna. Parang mauubusan ka na agad ng lakas. Wala pa nga tayong ginagawa. Seryosong sabi sa kanya ni Jonas. Mariin siyang umiling. Gawin na natin para matapos na. Mahinang tumawa si Jonas. Napapikit siya. Mas lalo siyang kinabahan sa gagawin niya. Napasinghap siya nang hinila siya nito sa kama. Nagsimulang kalas ni Jonas ang belt nito. Umiwas siya ng tingin. Sobrang nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang ibang lalaking nakagalaw sa kanya maliban sa kanyang asawa. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Sigurado ka ba dito? Nanunuksong tanong muli ni Jonas habang nagtatanggal ng butones. Pilit niyang pinatibay ang kanyang boses. Basta bigyan mo lang ako ng pera pagkatapos nito. Ngumisi naman si Jonas. Marunong naman akong tumupad sa usapan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nalugi sa akin. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya gusto ang kanyang gagawin. Takot na takot si Valerie. Pagtataksil yon para sa kanyang asawa pero anong gagawin niya kung nasa kritikal na kondisyon ang kanyang anak? Una, maging komportable tayo sa isa't isa. Mababa ang boses na sabi ng binata. Inabot siya ni Jonas. Ang mga daliri nito ay dumampi sa braso niya. Isang kilos yon na nagdulot ng panginginig sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nang maramdaman niya ang hininga ni Jonas sa kanyang leeg, hindi na niya napigilan. Kumawala ang pinipigilan niyang hikbi. Hindi niya na kayang itago ang takot. Idiniin niya ang isang kamay sa kanyang bibig. Mabilis na lumayo sa kanya si Jonas. Bakit ka umiiyak? Ikaw ang lumapit, hindi ba? Ito ang gusto mo. Umiling si Valerie. Sorry, hindi ko talaga kaya. Umupo sa tabi niya si Jonas at napasandal sa headboard. Ang hirap gumante pagdating sa'yo. Pinunasan ni Valerie ang kanyang mga luha. Alam niya yon, hindi naman siya manhid para hindi maramdaman ang galit ni Jonas sa kanya. Alam niyang gumaganti ng ito dahil sa mga ginawa niya noon. Galit na galit ako sa'yo. Pag-amin ni Jonas sa kanya. Ilang taon na, pero ang galit ko para sa'yo. Nandito pa rin sa puso ko, Valerie. Ang hirap mong patawarin. Nangako pa ako sa sarili ko na kung magkita ulit tayo, gagawin ko lahat para makaganti ako sa'yo. Pero ang hirap. Sobrang hirap. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Valerie. Tiningnan niya si Jonas. Batid niyang hindi masamang tao ang binata. Sadyang nilamon lang ito ng galit. Akala niya madali lang para dito na patawarin siya. Alam niyang mabuting tao si Jonas, kaya nagulat din siya nang alokin siya nito ng ganoon. Pero ngayon, kahit pilitin itong maging masama sa kanya, hindi pa rin ito magawa. Marahang hinawakan ni Valerie ang kamay ni Jonas. Sorry, hindi ko alam kung gaano kalaki ang epekto sa'yo ng mga ginawa ko, pero sincere ako nang humingi ako ng tawad sa'yo. Alam kong hindi ako madaling patawarin, pero sana buksan mo ang puso mo para magpatawad. Hayaan mo ang sarili mong maghilom sa lahat ng nangyari sa atin noon. Tumulo ang luha ni Jonas. Hindi mo talaga alam lahat ng pinagdaanan ko dahil sa ginawa mo, Valerie. Muntik na akong mamatay nun. Sinaktan mo ako. Durog na durog pati pagkatao ko. Hirap na hirap akong makabangon ulit. Pinagtulungan pa akong sapakin ng mga kaibigan mo nun. Ayokong lumabas ng bahay. Ayokong humarap sa mga tao. Naninikip ang dibdib ni Valerie. Sobrang immature ng kanyang isip noon. Wala siyang pakialam kung may masaktan man siya. Hindi niya alam na may sinisira na pala siyang buhay. Napapikit si Jonas at lumandas na naman ang luha sa pisngi. Palagi
paulit-ulit na bumabalik sa akin ang pagtawag mo sa akin ng pangit, mataba, nakakadiri. Parang may mga bumubulong sa akin. Gusto ko na lang mawala sa mundo. Muntik na akong tumalon sa building nun kung hindi lang ako pinigilan ng lola ko. Dala-dala ko yun hanggang ngayon. Kaya sinikap kong maging maayos para balikan ka, para makaganti ako sa'yo. Pero ngayon nasa harap na kita. Naghihirap, umiiyak at nagiging totoo sa akin. Ang hirap-hirap panindigan lahat ng inalagaan kong galit. Hinawakan niyang mga kamay nito. Mas lalong naiyak si Valerie nang makita ang mga peklat doon. Mga marka ng laslas. At alam niya, kahit hindi niya patanungin, siya lang ang tanging dahilan ng paghihirap ni Jonas noon. Sorry sa lahat, Jonas. Alam kong huli na pero sana mapatawad mo pa ako. Mahinang usal niya dito. Hindi ito sumagot pero lumambot ang ekspresyon nito. Sapat na sa kanya yon, bahagyang napanatag ang kanyang dibdib. Marahan itong pinunasan ang kanyang mga luha. Ayokong makakita ng babaeng umiiyak. Huwag ka mag-alala. Hindi mo kailangang isuko ang sarili mo sa akin. Bibigyan kita ng pera para sa anak mo. Huminga siya ng malalim. Mas lalo niyang napatunayan na mabuting tao si Jonas. Hindi nito kayang maging halimaw para pasakitan ang ibang tao. Huwag mo na ulit gagawin kapalit ang sarili mo para lang sa pera. Mahinang sabi nito sa kanya. Tiningnan niyang muli si Jonas. Gusto ko lang maligtas ang anak ko. Nanay ako, kahit ano, gagawin ko para sa anak ko. Nang matapos silang mag-usap at masend ang pera sa account niya, hinatid na siya ni Jonas. Sobra naman ang kanyang pasasalamat. Pangit man ang naging simula, may maganda pa rin nangyari. Mabuting nagkaroon na rin sila ng closure sa nangyari sa kanila noon ng binata. Habang tinatanong niya ang sasakyan nitong papalayo na, hangad niya na maging masaya itong muli sa buhay. Pagkatapos ng gabi na yon, hindi na sila muling nagkita ni Jonas. Binaon niya na rin sa limot ang lahat. Pinilit ni Valerie na alisin sa utak niya na minsan niyang naisip na magtaksil sa asawa niya para lang sa pera. Katatapos lang ng operasyon ni Jasmine, tagumpay man, nag-aalala pa rin si Valerie. Hindi pa rin kasi nagigising ang kanyang anak. Kaya sa lahat ng libre niyang oras, wala siyang ginawa kundi ang makipag-video call kay Carl. Gusto niyang updated siya palagi. Stable na raw siya, sabi ng doktor. Imporma sa kanya ng asawa. Naging maayos ang operasyon. Matagal nga lang daw ang recovery stage pero malakas daw si Jasmine. Lumalaban ang anak natin, Valerie. Ramdam na ramdam ni Valerie ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Tiningnan siyang mabuti ni Carl. Pero, nagtataka lang ako, Valerie. Tungkol sa mga bayarin sa ospital. Saan mo nakuha ang pera? Hindi siya kaagad nakasagot. May nagpahiram sa akin. Mayaman, kaya malaki ang napahiram. Kaibigan lang ng isa sa mga kaibigan ko rin dito na OFW. Naningkit ang mga mata ni Carl. Sino? Baka mamaya maging problema natin yung kalaunan. Baka naman malaki ang tubo. Siguradong mahihirapan tayong magbayad dahil malaking halaga yun. Pinilit niyang ngumiti. Huwag mo nang alalahanin yon. Mababait nang nagpautang sa akin. Hindi sila hikahos para gipitin tayong magbayad. Ang mahalaga okay si Jasmine. Yun na lang ang dapat nating isipin. Mukhang hindi pa kumbinsido ang kanyang asawa. Ayoko lang magkaroon ng gulo. Baka dumagdag pa sa problema natin. Alam ko rin naman na stress ka na sa mga nangyayari sa pamilya natin. Habang naghihintay sila, tinapat ni Carl ang kamera sa pintuan ng kwarto ni Jasmine. Lumalaban ang kanyang anak. Sobrang proud siya sa kanyang bunso. Naaalala niya ang paraan ng pagngiti ni Jasmine noon. Miss na miss niya na ito. Gustong-gusto niya nang mahawakan at mayakap ang bunso niyang anak. Pati si Patrick, sabik na sabik niya na rin makita. Sa tingin mo ba, maririnig niya ako kapag nilapit mo yung cellphone sa kanya? Tanong ni Valerie. Kumilos naman agad si Carl. Sige, ilalapit ko sa anak natin. Saglit na ipinikit ni Valerie ang kanyang mga mata. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa maliliit na himala at katatagan na ibinibigay nito kay Jasmine. Pero naalala niya bigla si Jonas. Papaano niya sasabihin sa kanyang asawa ang totoo? Hindi man natuloy, siguradong magagalit pa rin ang kanyang asawa. Nang maging stable na ulit ang lahat, nagpatuloy na muli si Valerie sa kanyang trabaho. Ilang taon na rin naman siya roon, pagod na siyang mag-abroad. Nang may mangyaring masama sa kanyang anak, napagtanto niya na maikli lang ang buhay.
Gusto niya namang gugulin ang natitirang mga sandali sa mundo kasama ang kanyang pamilya. Nakatayo si Valerie sa labas ng kanyang maliit na tahanan. Napupuno na talaga ng pananabik ang kanyang puso. Matapos ang mga taon ng pagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong, sa wakas ay nakabalik siya. Yun ang sandaling pinangarap niya. Ang sandali na makikita niya muli ang kanyang pamilya. Mama! Umalingaw-ngaw ang boses ni Jasmine bago niya pa man ito makita. Surprise! Bulalas ni Valerie at mahigpit na niyakap ang bunso niyang anak. Mama, bumalik ka na! Sigaw ni Jasmine. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito. Maingat siya lalo na't may opera ito doon. Mas lalo siyang napangiti at napaiyak. Mahal kong bunso, nakauwi na ako ngayon. Hindi na aalis si Mama. Pagpapakalma ni Valerie sa kanyang anak. Maya-maya'y si Patrick naman ang lumabas at mahigpit siyang niyakap. Mama, miss na miss ka na po namin. Napapikit siya. Wala siyang ibang hinangad kundi ang yakap ng kanyang mga anak. Sapat na sa kanya yon. Parang naging buo siya ulit. Lumabas si Carl sa pintuan. Gumuhit ang saya sa mga mata ng kanyang asawa. Lumakad ito pasulong at nakabukang mga braso. Tinanggap naman agad ni Valerie ang yakap nito. Nandito ka na talaga. Masaya akong nakauwi ka na. Bulong nito sa buhok niya. Narito na talaga ako. Wala nang paalam pa, hindi na ako ulit aalis. Malambing na sabi niya rito. Pumasok sila sa loob. Pinagluto pala siya ng kanyang asawa. Sobrang tuwang-tuwa siya. Halos ayaw nang umalis ng kanyang mga anak sa tabi niya. Bukas po, swimming po tayo sa ilog. Pahayag ni Patrick. Pwede po ba, Mama? Please? Swimming? Oo naman. Sige, malapit lang naman eh. Sagot ni Valerie at ginalo ang buhok ni Patrick. Banding na rin natin bilang kumpletong pamilya. Lumapit si Carl at pinulupot ang isang braso sa balikat niya. Napakatagal naming hinintay ang araw na to, Valerie. Kailangan ka ng mga bata at ako rin. Masaya akong umuwi ka na. Habang lumalalim ang gabi, pinanood ni Valerie ang kanyang pamilya na may kapayapaan sa kanyang kalooban. Kasama niya na ulit ang mga ito. May mga alaala na naman siyang gagawin kasama ang mag-aama niya. Dahil family outing naman, sinama na rin ni Valerie ang kanyang ina at mga kapatid. Gusto niya rin namang makapag-banding ang mga ito. Pumunta sila sa ilog malapit lang sa lugar nila. Tourist spot sa kanila yon. Kahit nung dalaga siya, doon sila nagkakayayaan ng mga kabarkada niya. Kumusta ka na, Maureen? Kailan ka gagraduate? Tanong ni Valerie sa kanyang kapatid na pinag-aaral niya. Umawang ang bibig nito. Malayo pa ate. Second year pa lang naman ako eh. Saka paano yan? Wala nang magpapaaral sa akin. Wala ka na sa abroad. Hindi ka na ba talaga babalik? Malakas ang loob niya na hindi na bumalik. May mga natira pa naman kasi sa binigay sa kanya ni Jonas. Gagamitin niya na lang yon bilang puhunan para sa negosyo. Ngumiti naman si Valerie. Dito na ako, Maureen. Gusto kong kasamang mag-aama ko. Magtatayo na lang ako ng negosyo at huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Pag-aaralin pa rin kita. Ate mo kaya ako? Tipid na ngumiti si Maureen. Salamat, Ate Valerie. Tumayo siya at binantayan ang kanyang mga anak na naliligo sa ilog. Inilibot niya ang kanyang tingin. Natigilan siya nang makita si Jonas sa isang cottage. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi niya alam na nakauwi na rin pala ito. Tiningnan ni Valerie ang mga kasama nito, mukhang mga kaibigan din. Nginitian niya ito, kaya napangiti na rin ang binata. Masaya siya na marami ng kaibigan si Jonas. Bumalik ang tingin ni Valerie sa kanyang anak. Kumunot ang noon niya nang makita si Jasmine. Napahawak ito sa ulo. Mabilis siyang lumusong sa tubig. Anak, anong masakit? Masakit ang ulo mo? Nag-aalalang tanong niya kay Jasmine. Yumakap agad sa kanya ang bata. Namumutla na ito. Mabilis niyang binuhat ang kanyang anak at dinala sa cottage nila. Pinunasan niya ang katawan nito gamit ang towel. Ano, Jasmine? Masakit pa ba? Gusto mong dalhin ka na namin sa ospital? Tanong niya ulit dito. Binilinan sila ng doktor. May mga pagkakataon na sasakit ang ulo ni Jasmine. May mga hindi rin kasi ito maalala, lalo na ang mga huling nangyari dito bago ang aksidente. Maya-maya'y tumulo na ang mga luha ni Jasmine. Mama! Sinapo niya ang mukha ng bata. Bakit? Anong masakit? Dadalhin na kita sa ospital? Nag-aalala ako sa'yo, anak.
Umiling si Jasmine at mas lalong yumakap sa kanya. Mama, si Tita Maureen, bad siya. Kumunot ang kanyang noo. Anong bad? Ano bang sinasabi mo? Mama, si Papa, hindi ka love ni Papa. Si Tita Maureen ang love niya. Umiiyak na sabi ni Jasmine. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng anak niya. Binuhat niya ito at inupo sa lamesa. Anak, kumalma ka. Hinga ka ng malalim. Utos niya kay Jasmine. Ginawa naman ito yon. Tiningnan niyang mabuti ang bata. Ngayon, sabihin mo kay Mama. Tumulo na naman ang mga luha ng batang babae. Mama, di ba po kapag love ni Papa si Mama, dapat si Mama lang? Pero Mama, sabi po ni Papa kay Tita Maureen, love niya raw po siya. Tapos nag-hug po sila at nag-kiss. Mama, pumunta sila sa kwarto nyo. Nilak nila yung pinto tapos hindi po ako makapasok dati. Unti-unting umahon ang galit sa dibdib ni Valerie. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakikita niya ang nanay at mga kapatid niya. Sina Carl at Maureen lang ang wala. Patrick! Tawag niya sa isa niya pang anak. Bantayin mo muna ang kapatid mo. Hahanapin ko lang ang papa niyo. Lumabas siya sa cottage. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Galit na si Valerie. Kaya kamanghamanghang nakuha niya lang maging kalmado nang tanungin niya ang iba niya pang mga kapatid. Pupunta raw sa banyo si Ate Maureen. Magbabanlaw na raw eh. Sabi ng isa niyang kapatid. Nagmamadali siyang umakyat papunta sa banyo. Pero nang makapasok siya, wala naman ito doon. Maya-maya, may narinig siyang bulungan sa likod ng malaking bato. Wala na masyadong turista doon. Dulo na rin naman kasi ang batuhan na yon. Humakbang siya palapit at parang dinudurog siya ng pinong-pino at paunti-unti nang marinig niya ang mga halinghing at mga ungol ng dalawang tao. At doon, nakita ni Valerie ang kanyang asawa, nakapatong sa kapatid niyang si Maureen. Mga walang hiya kayo! Valerie! Takot na usal ng kanyang asawa. Tumayo agad ang dalawang nagkasala sa kanya. Nagmamadaling nagsuot ng shorts si Carl. Pati si Maureen, hindi maganda mayo sa pagsuot ng panloob nito. Pero bago pa yun matapos ng kanyang kapatid, kinaladkad niya ng dalaga. Ate! Aray! Masakit! Reklamo ni Maureen habang mahigpit niyang hila ang buhok nito. Napatili si Maureen nang malakas na dumapo sa mukha nito ang kanyang palad. Walang hiya ka! Kapatid kita! Nagawa mo pa akong traidorin ng ganito? Anong ginawa kong masama sa'yo para landiin ang asawa ko? Pinag-aaral kita, tapos kakabit ka lang pala sa asawa ko? Pinagtitinginan na sila ng ibang turista. Wala namang pakialam si Valerie. Labis na ang kanyang galit. Mahirap na siyang pigilan at mas lalo niya pang sinaktan si Maureen. Ate, sorry. Umiiyak sa harap niya ang kapatid niya. Mahal ko si Carl, ate. Sorry. Dumapo muli ang kamay niya rito. Kabit ka! Valerie! Maureen, anong nangyayari sa inyo? Malakas na sigaw ng kanilang ina at pumagitna pa sa kanila. Anong nangyayari sa inyo? Dinuro niya si Maureen. Yang magaling ninyong anak, kabit ng asawa ko. Masama siyang tiningnan ng kanyang ina. Pero sana hindi mo pinahiyaan ng ganito ang kapatid mo. Tingnan mo nga, halos makita ng mga tao ang kaluluwa niyan. Nakakahiya sa mga tao rito. Sana pinag-usapan. Pinutol niya agad ang kanyang ina. Anong matinong usap ang magaganap kung huli kong magkapatong yung malanding yan at si Carl? Sabihin niyo sa akin. Mama, paano ko magagawang kumalma sa sitwasyon na to? Ano, ipagtatanggol niyo? Wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho para sa inyo, para mabigay lahat ng pangangailangan ninyo. Pero tatraydorin niyo lang pala ako ng ganito? Bumagsak ang kanyang mga luha. Namumulan si Valerie sa sobrang galit. Pinagmasdan niyang tulungan ng mga kapatid niya si Maureen. Pero pinilit pa rin talagang ipagtanggol ng kanyang ina. Pero kahit na, sana hindi mo pinahiyaan ng ganito. Magkapatid pa rin kayo. Mapakla siyang tumawa. Ginawa ko lahat para sa inyo. Ako na nga nagsakripisyo, parang ako pang masama. Ako na nga ang niloko, parang ako pang kontrabida dito. Ano, dahil makakatapos na naman niyang si Maureen at may pakinabang kayo, kaya siya na? Nalaman niyo lang na hindi na ako babalik sa ibang bansa para magtrabaho ulit, para mabigay ang mga walang hiyang mga hiling ninyo,
Baliwala na ako. Pamilya ko pa ba kayo? Umiwas ng tingin ang kanyang ina. Totoo, alam niyang totoo ang sinasabi niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, sa huli, siya pa rin ang maiiwang mag-isa. Pero hindi pa rin kikilalanin ang kanyang mga ginawa. Valerie! Tawag sa kanya ni Carl. Humarap siya sa kanyang asawa at buong lakas itong sinampal. Huwag kang magsalita! Wala kang kwentang lalaki! Manloloko ka! Tandaan mo tong araw na to. Huwag na huwag ka nang lalapit sa amin ng mga anak mo. Kapag nagtangka ka, hindi lang yan ang aabutin mo. Huwag na huwag mo akong susubukan, Carl. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nilapitan niya ang mga anak na umiiyak na dahil sa nangyari. Kinuha niya ang gamit nila. Aalis siya at isasama ang kanyang mga anak. Sobrang balisa siya at nahuhulog na sa lupa ang iba niyang gamit. Tutulungan na kita, baritonong sabi sa kanya ni Jonas. Hinayaan niya itong dalhin ng mga gamit nila. Inakay niya naman ang dalawang bata. Wala na siyang pakialam. Gusto niya lang talagang makalayo sila sa lugar na yon. Isinakay sila ni Jonas sa sasakyan nito. Basa pa silang tatlo. Nahiya tuloy siya kay Jonas. Nabasahan na namin ang upuan ng sasakyan mo, mahinang sabi ni Valerie. Tumango lang si Jonas. Ayos lang. Saan niyo gustong pumunta? Saan ko kayo ihahatid? Hindi agad siya nakasagot. Huminga ng malalim si Jonas. May apartment ako malapit dito. Walang nakatira doon. Pwedeng doon muna kayong mag-iina. Tumango na lang si Valerie. Niyakap niya ang kanyang mga anak na umiiyak pa rin. Lahat ng kanyang gagawin para lang talaga sa mga ito. Hinding-hindi siya babalik sa mga tao na hindi siya pinahahalagahan at ang mga paghihirap niya. Simula ng araw na yon, muling bumangon si Valerie sa buhay. Nagtayo siya ng negosyo. Inabalan niyang sarili doon. Hindi na rin naman nagtanong ang kanyang mga anak tungkol sa ama ng mga ito. Mukhang naiintindihan agad ng dalawang nangyari. Gayunpaman kung ano man ang desisyon ng mga ito, basta sabihin lang sa kanya, pag-iisipan niya rin naman. Nagsasama na sina Maureen at Carl sa dating bahay ninyo sabi ng kanyang kapitbahay dati na bumisita sa kanila. Napairap naman si Valerie. Wala akong pakialam, magsama sila ng kabit niya. Mahina naman itong tumawa. Wala na lang talagang pakialam si Valerie. Marami na siyang sinakripisyo pero sinayang lang ng mga ito. Kaya hindi deserve ng mga ito kahit manatili man lang sa isipan niya. Gustong-gusto niya pang gumante pero kapatid niya pa rin si Maureen. Hindi niya ito kayang pasakitan ng pangmatagalan. Naghihintay na lang siguro siya ng karma para sa dalawa. Ayusin niyo na sana ang annulment ninyo, hiling sa kanya ni Maureen. Mahina siyang tumawa. Ikaw pa talagang may ganang humiling sa akin yan? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Gusto mo, happy ending para sa inyo? Pero huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa kanya yon. Ayoko rin naman sa mga lalaking katulad niya. Masyadong walang ambag sa buhay, nakakasuka. Sinubukan pa ulit makipag-usap ng kanyang mga kapatid sa kanya. Kinausap niya naman pero hanggang doon na lang talaga. Hindi na siya magpapaalipin sa mga responsibilidad na sa simula pa lang, hindi naman talaga siya dapat ang gumagawa. Lumipas ang mga taon, mas lalong naging maayos ang kanyang buhay. Nawala ang mga bigat na kanyang dinadala. Lumaki na rin ang kanyang mga anak. Kahit hindi sila kumpleto, hindi niya minsan nakita sa kanyang mga anak na sina Jasmine at Patrick ang lungkot. At ang huling balita niya kina Maureen at Carl, matibay pa rin ang relasyon, pero palaging nakukunan si Maureen. Pang-apat na beses na yata. Hindi siya masaya dahil kahit papaano, pamangkin niya pa rin naman yon. Subalit mukhang iyon talaga ang karma na binigay sa mga ito. Kinakabahan ako. Mahinang bulong ni Valerie sa kanyang fiancé na si Jonas. Ngumiti naman ito sa kanya. Taas na ulang, love. Marami kang ipagmamalang sa buhay mo. At sobrang proud na proud kami ng mga bata sa'yo. Napangiti si Valerie. Hindi siya nagkamaling tinanggap niya sa buhay niya si Jonas. Naging close ito sa kanyang mga anak. Halos ito na rin ang tumayong ama sa mga bata. Nang pumasok sila sa venue kung saan ang high school reunion, marami ang nagulat. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na silang dalawa ang nagkatuluyan ni Jonas? Alam yata ng buong school noon kung gaano niya nilalait ang lalaki. Gayunpaman, matanda na sila. Marami na rin ang nagbago. Iba na ang bersyon ni Valerie, iba na rin ang bersyon ni Jonas. Hinubog na sila pareho ng kanilang mga pinagdaanan.
At nang magsama sila, alam niyang mas magiging maganda ang mabubuo sa pagitan nilang dalawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang patalim ang mga salita pero nakakasakit. Kaya sana ay maging maingat tayo sa mga salitang binibitiwan natin sa ibang tao. Para din ang istoryang ito sa mga OFW na patuloy na lumalaban para sa kani-kanilang pamilya, mga mahal at mga sarili. Kaya mabuhay ang mga OFW. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.